Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk, tindera, sinita ang kapatid ng tanod, pagsingit sa patubig, nauwi sa gulo, investigasyon ipagpapatuloy. Nanay na nag-apply ng medical assistance sa DSWD, nagpabitag. Ayuda, natanggap na raw niya kahit sa totoo, wala pa. Utos mo, sinunod ko, 2 punong pinutol, pinababayaran mo ng 200,000 piso. Bitag, tulong, may-ari ng lupa, ginigipit ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Nagkaroon ng problema kasama nitong kapatid ng isang tanod? Dahil po sa tubig po, sa singitan po, sa tubig po, sir. Sabi ko, samantalang yung utang nga ng papa mo sa amin na magsi-700, hindi nga nababayaran. Tapos doon na po siya napikon, bigla niya po akong sinakal, sir, sa kinatatayuan ko po. Wala naman po. Hindi naman po yung sir totoo. Nag-awat lang po ako sa kanila. Bakit naman itong kapatid mo sumingit? Hindi naman po sir tumingit yun. Nakapila na siya doon. Saan siya banda? Nakaupo doon sa kalsada. Nakaupo sa kalsada. Saan? Saan banda sa kalsada? Sa harap po sir ng gripo. Lahat po yan, sir, kasi nungalingan. Bakit ka kasi Wala naman nakikialam sa away ng babae? So kahit sino naman siguro sir, pagdating doon, magagalit talaga dahil sumingit siya. Alright, so pagpatuloy natin itong usapan natin ngayong araw, no, kasama natin itong mismong complainant via phone, itong si Ana Calmante. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw din po sa Bitag at magandang araw din po sa inyo, sir. Alright, ma'am, unang-una gusto ko lang muna kayo kamustahin bago tayo magsimula. Kamusta naman po tayo? Stress ka na, pressure po, sir. Bakit, ma'am? Kaya, sir, laban po. Bakit, ma'am? Stress and pressured ka dyan? Kasi, sir, ano po ako, kasi first time ko po ma-encounter sa ganito, sir. First time mo lang. Okay. Opo. So, ngayon ma'am, yung kagustuhan mo na mangyari, tama ba as per usapan natin kahapon na matuloy at ma-file ng kaso, itong umanong tanod involved? Tama po ba? Opo. Kasi Alright. po, pilit niyo pa rin dinideny, sir. Well, yan ang titignan natin ma'am siguro ngayong araw. Kausapin natin muna siguro itong si Tanod, ma'am. Stay ka muna dyan sa linya. Balikan natin si Sir Richard Ocfemia. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, magandang umaga rin po. Yeah. Sir Richard, gusto ko lang sana balikan lang natin ng mabilisan bago natin puntan si Kapitana, no. Sabi kasi ni Kapitana kahapon na pinadala ka niya diyan sa mismong pilahan kung saan nagkaroon daw ng kaguluhan. Tama po ba? Opo sir, kasi malapit lang po sir. Sa harap lang namin sir. Yes. Alam niyo po ba, Kap, Tanod, kung sino nagkakaroon ng problema dun sa lugar? Nasabi ba kagad sa inyo para rumisponde kayo? Opo sir. Yeah. Tanod, pagkabanggit sa inyo nung nagkakaroon na ng gulo, sino daw yung mga involved? Yung dalawa lang po sir, yung kapatid ko, tapos si Ana. Okay. So alam niyo na po nung sinabi sa inyo ng mga kasamahan ninyo na nagkakaroon ng problema itong si Ana at itong kapatid mo. Tama ba? Opo sir. Okay. Sino nagpaalam sa iyo na nagkakagulo itong kapatid mo at si Ana? Tanod. Sir, Sino nagpaalam sa iyo na nagkakaroon na ng gulo doon sa lugar na kasama itong kapatid mo? ako lang po sir, kasi nandun po ako sa harap. Sa harap lang mismo kasi sir ng gripo. Hindi, pero akala ko ba marami nakasita ayon sa statement mo kahapon, marami nakasita. So, sinasabi mo kahapon is kaya ka pumunta doon dahil maraming naninita, maraming nagsasabi. So, sino-sino mga nagsabi sa inyo, sir? Hindi po naninita. Nakakita po, hindi po naninita, nakakita po. Okay, nakakita. O sino nagpaalam sa iyo? Hello, Sir Malapit Richard? po kami, sir, malapit po kami dun sa pinangyarihan. Nandun ka na sa pinangyarihan. Akala ko ba pinadala ka ni Kapitana? Nandun ako kasi sa sa bahay ko. Nandun sa harap mismo ng gripo. Nandun ka sa bahay mo pero wala ka dun sa mismong pinangyarihan. Tama po ba? Nasa harap po kami, nandun po ako kasi. Hindi, sir, sagutin mo na lang ako diretso. Nandun ka ba sa bahay mo nung time na nasabihan ka na nagkakaroon ng problema? Sabi mo lang iyon. Ang nagkagulo yun, sir, nandun sa harap ng bahay namin mismo. Okay, nasa harap ng bahay mo pero hindi mo nakita mismo, ikaw mismo, tama?
Nakita ko po, kasi nandito ako sa labas. Nakita mo mismo sa labas. Oo po. Umuwi na po yung si So Richard, hindi ka pinadala ni Kapitana dahil nakita mo, pinuntahan mo. Tinawagan po ako. Ano yun? Ano yun? Tinawagan po ako na pakitingnan mo yung nag-aaway dyan. Pero alam mo na nagkakagulo bago ka tawagan. Kasi po, umuwi na si Ana noon sa kanila. Tapos, bumalik po siya. Hindi sir, hindi yun yung tinatanong ko, no? Tinatanong ko lang muna is dahil ikaw ang naka-witness, pinuntahan mo or tumawag muna si Kapitana, doon mo lang nalaman. Dating alam ko na po yun, sir. Kasi nandun yung ano namin sa harap. So alam mo na nung una pa lang. Tapos, Opo. tinawagan ka ni Kapitana, tama ba? Opo. Anong sabi sa'yo ni Kapitana? Anong dapat gawin mo? Pakitingnan mo yung ano dyan, yung nag-aaway daw po. Tapos, Pakitignan yung mga nag-aaway. And again, ulitin ko lang sir, alam mo na kapatid mong involved, tama ba? opo, sir. Alright. Sige. So siguro sir, with that said, stay ka muna dyan sa linya. Kausapin namin ngayon si Kapitana. Balikan natin. Kap Soria Amparo, magandang umaga po muli sa inyo, Kap Soria. Opo, magandang umaga din po, sir. Okay. Kap, gusto ko lang na maklarify bago tayo mag-proceed dito sa ating gagawin para dito kay Ana, no? Kap, tama po ba na si Richard daw ang unang nakaalam or nakita niya daw sa harap ng bahay niya ang pangyayari, then tinawagan niyo po siya at inabisuhan? Tama po ba yan? Oh, sir, ang bahay ni Richard, ni Mary Ann Ocfemia, at saka iyan si Ana, magkakapit bahay sila. Ang site ng gripo ng tubig, nandoon lang sa kanila. Yes, Yan ma'am. po. Yes, ma'am. Understood ko yun. Sinabi naman ni Richard sige. kanina. Ang Ngayon, aking katanungan, si Kap, is Opo. kung sinabihan niyo po ba siya or paano po ba nangyari Ayan. ang kanyang pag-responde doon? Tapos, ito po, si Ana, nag-message doon sa kagawad kong Bausi. Naghihingi ng number ng pulis at sinabi na may naggugulo doon. Tinext ako ni kagawad ko. Okay. Ay sige na po, nag-advise ako doon na yung tanod doon, pakitingnan naman. O, tingnan naman kung talagang Okay. ganon. Nasabi ba, ma'am, nandoon naman ni yan Ana si- doon sa kagawad kung sino ang kanyang kaaway? Opo, alam naman po, nagsabi naman po na si Mary Ann Ocfemia Balasan. Okay. So, si Mary Ann. Okay, itong Mary Ann. Ngayon, ma'am, Opo. sino po ang unang tinawagan ninyo para rumisponde? Ang inano ko po, sabi ko, Mading Cherry, yung kagawad ko, pakisabi diyan kay Richard, kasi kapitbahay lang naman, pakitingnan. Yan. Nag-aaway-away na sila at nandoon na talaga si Richard kasi nandoon nga ang bahay nila. Yeah. Pero ma'am, I think baka lang may problem lang dito kasi si Richard, kapatid niya itong si Mary Ann. Oo. Di ba po ba? Alam po niya. Oo. Yeah. Oo. But yung sa akin lang ma'am, syempre, bilang ko ako man sa place ni Ana, baka lang mag-alangan ako. Syempre, kaaway ko yung kapatid, tapos mamaya nanita yung tanod. Di ba po ba ma'am, parang magkakaroon ng conflict yun na baka isipin ng isa na bias na kaagad ng aksyon ng Sa barangay bagay, dito? ganyan. Pero, nasa sa inyo yan na pag-ano. Pero, nag-aawat lang naman at saka hindi na ako nag-ukupa ng iba kasi gabi yun eh. Ma'am, Nandoon lang naman yung naintindihan tanod. ko naman yun. Pero alam ko naman na may hidwaan na matagal na itong si Ana at kung sino man Oo itong nga, kapatid niya opo, or opo. what. Ang sa akin lang ma'am dito sa mismong tanod, bakit po siya yung pinaresponde natin? Bakit hindi po iba? Kasi away babae din ito. Sa bagay, yan, may punto ka po dyan, sir. Kaya lang, nandoon lang naman siya, maghahagila pa ako ng tanod. Gabi na yun eh. Pero hindi ko naman alam na ganun kagulo sila. At sabi ko, tingnan lang naman. At saka, siyempre, aawatin yun. Yeah. Oo. So ma'am, yung naging issue dito, tama ay dahil doon sa pila ng tubig. Opo, opo. Then, rumisponde itong si tanod mo, na kapatid nitong isa, at namagitan doon sa dalawa. Opo, Ayon daw doon inawat kay lang. tanod, paano daw siya namagitan doon sa dalawa? Kinausap ba niya, or hinarangan ba niya, or paano ba naawat kung sinasabi ninyo na aggressive itong si Ana? Well, ang sabi sa akin ng mga kapitbahay,
na nagtanong-tanong man ako, syempre, wala ako doon. Inawat daw na huminto na kayo. Tubig lang yan, ganon. Aggressive naman itong si Ana. Siyempre, sir, may hidwaan na sila noon pa. May mga text. Nandito nga yung mga haninda sa mga messages, ganito. Siyempre, ganon. Tapos itong si Ana, sabi ng mga nakakita, in front of the police, na nag-imbestiga sa amin a day before ka tumawag po sa amin na pinapunta dito ni OIC, pilit daw na inaano ni Ana yung katawan niya kay Richard na, sige, saktan mo niya ako. Mga ganito. Sinabihan pa nga daw siya na, bakla pala ka, hindi man inaanuan siya ni Richard. Alam naman ni Richard ang responsibilities niya na hindi pwede Yes. So, physical paano po, contact, ma'am, mga na-diffuse yung ganyan. sitwasyon? Paano natigil yung away dun sa dalawang panig? Po? Paano natigil yung away dun sa dalawang panig sa pamamagitan ng ginawa ni Tanod? Ay, hindi ko na po tinanong kung paano napigil yun. Basta kinaumagahan, may nag-report Bakit? na lang dyan sa ako. Okay. Ma'am, I think yan ang number one na pinaka-importante. Malalaman ninyo kung paano naawat nitong ni Tanod. Kasi ma'am, kung hindi itanong po ko natin alam yan, yun po yung main reklamo kasi nito ni Ana, kung paano inawat nito ni Richard. Wala po ako dun sa kung anong sinasabi or what, paano naawat ng Tanod itong si Ana at itong kapatid niya. Paano mo naawat? Naawat ni Busa. Si Ana, inalis ng ipad ko. Ayan. Inalis ni Mr. yung isa. Yun, sir. Mm. Yung pala, sir, si Ana, inalis na ng hipag niya. Anong Inalis ginawa, na ma'am? niya. Yung hipag. Oh. Hipag ni... Ni? Hipag. Oh. Hipag ni Richard, inalis na si Ana para hindi na magkagulo. Ganyan. Oo. Baka naman sabihin ni Ana, pinag-aanuan siya ng pamilya. Kasi hipag nga po, inawat na sila ng hipag. Ayan, yun po. Ma'am, matanong ko lang, bakit parang lahat ng mga kamag-anak ni Richard ang involved dito? So, kapatid, unang-una. Magkakapit-bahay po sila. Pasalitain mo muna ako, no? Just to let me finish my point. Ang una, kaharap ni Ana is yung Tanod mo. Pangalawa, yung kapatid ni Tanod. Pangatlo, hipag ni Tanod. Kung ako si Ana, ano ang mararamdaman ko? nandoon pa nga yung mother. Kasi nga, ang bahay nila, nandoon lahat. Mother Nino, mother ni Richard. Opo, nandoon din, nanonood din, opo. Yeah. Asan ma'am yung mga relatives ni Ana? Kung sinasabi nila dyan. Lahat po, magkakapit bahay sila ni Yes, Ana. nandun pa din ba sa pangyayari na yon? Kasi nga nandoon ang Hindi, bahay. ibig sabihin ko ma'am, isa ba sila sa umawat or puro mga kamag-anak ni Richard? Hindi, basta yung hipag niya, si Mary Ann, si Richard, at saka nalaman ko nandoon din, nanonood din yung mother. Siyempre, nag-iigib nga, nahihirapan kami dito ng tubig. Ang gripo nandoon sa harapan nila. Kapit-bahay din nila yan, si Ana. Okay. Yan. Ma'am, na-investigate nyo ba to si Ana kung ano bang kahilingan niya at anong naging problema niya dito sa Tanod mo? Ay, opo. Nang pumunta po siya dito, ang reklamo niya talaga na sinakal siya at saka sinampal. Yan po. Sabi ko, Miss Ana, gusto mo ba ipatawag ko sila para mag-usap-usap kayo? Ay, hindi na po. Magsusumbong po ako okay sa okay na pulis. tayo, ma'am, regarding doon. Napag-usapan na naman na natin kahapon. No? Yun po Yung nga, sa akin opo, lang, yan lang. naimbestigahan nyo ba kung paano ba yung mismong pangyayari? Kung ayon sa salaysay niya, ano ba ang sinabi niya doon sa pangyayari aside sa pagsasakal, paano umabot doon sa puntong pananakit daw ayon sa kanya? Yan. Ang nag-imbestiga po ako, doon may dalawang Yes, diretso na po tayo, nakausap. Kap. Ano pong sinabi ni Ana sa inyo? Gusto ko lang malaman base sa inyong investigasyon. Sabi ni Ana, iyon lang naman po ang sinabi ni Ana, na sinakal siya ni Richard at saka sinampal. Yun lang po. Nandito po yan sa blatter na logbook. Tinatanong ko, ma'am, kung detalyado kayo nag-imbestiga, paano umabot sa punto ayon sa kanya ang pananakal at kung ano-anong pananakit sa kanya? Kasi yun lang po yung issue, ma'am, na alam natin eh. Ano pa ba yung ibang detalye bago umabot dun sa insidente na yun na ayon kay Ana?
based on the story po, sinabi na po baga na yung kapatid si Mary Ann nag-away-away sa tungkol doon sa pila. Hasta silang dalawa, inawat lang ni Richard. Yun na yun po ang Okay. sabi. Pero if ever man po, kung gusto mo, magpapaimbestiga ako doon ng tunay na detalye, hihingiin ko doon sa magkakapit bahay yung tunay na istorya. Yeah, okay. No problem po yan. I will do it for you. Yeah, You ma'am, po? ma'am. Sige, sandali. No, may gusto lang din ako ni-raise na point na kung saan, itong si Tanod, pinatawag niyo ba? Nung pagkatapos yung insidente, pagkatapos ng reklamo, pinatawag niyo ba kaagad si Tanod para imbestigahin? Yun na nga, sasabihin ko sana na Ana, ano ba ito, ipatawag ko? Wag na po. Ayoko na sa pulis na. O di, I have to respect Yeah, it. well, ma'am, yung para sa akin, dito kung ako naman Oo. din tatanungin ninyo, baka mamaya may nasabi kayo regarding dun sa insidente na hindi kinatuwa niya. Kasi syempre, kung nagpapakita na medyo may kinakampihan kayo, I mean, for example, ma'am, hindi Ay, naman sa well, pangaano, itanong mo po hindi kay naman sa Ana. pangaano, ma'am, for Oo. example, kagaya ngayon, akala ko ba nag-imbestiga kayo, and then may bagay, tatanungin mo pa si Tanod, na puro pala kamag-anak din ng mga kasama doon, imbis na puro mga Tanod, kagawad ang mga kaharap niya. Bakit puro kamag-anak nitong ni Tanod ang involved? Sir, Anong kinalaman, anong kinalaman, ma'am, ng unang-una? Anong kinalaman ni Hipag para iawatin itong si Ana? Hindi naman siya barangay. Sir, magkakapit bahay po sila. Okay. Siyempre, So, pwede sila pala naman. maki-involve ang kapitbahay sa trabaho ng barangay. Ay, actually, hindi naman yung inaano, sir, na. Hindi, ma'am. Siguro, Hindi, ma'am. Sagutin mo lang nagtutulungan ang aking naman tanong sila. kasi pinatawag mo yung Tanod to promote peace and order. But then, sabi mo nga, dahil mahirap, away babae, bakit hindi na lang tumawag ng iba? Kung hindi sakaling kakayanin ni Tanod. Hindi Kasi ma'am, naman puro sila kamag-anak tumaakala. ma'am ang kausap dito eh. Oo. Sir, mawalang galang na po. Oh, That sige, ma'am. incident na nangyayari yun, hindi na po ako ina-update. Wala na po Hindi akong ina-update update kasi nino. matagal na. Oo, Hindi ina-update yan. nino. Akala ko okay na sila doon. Kasi may nandoon na. Wala na akong update. Kinaumagahan yun anang mga nangyayari. Yan. So kahit tanungin mo si Ana, sabi sa akin ni Ana, wala naman daw siyang problema sa barangay. Sinda lang naman, ang problema niya lang talaga, si Richard. Yan po. Parang ayaw niya nga dito Problema lang ma-settle niya sa si barangay. Richard. Base Opo. saan po, ma'am? Base saan ang inyong sinasabi na problema lang niya si Richard? Base saan? Naman nag-text po siya sa akin, wala naman daw po siyang problema sa barangay. Si Richard lang naman talaga ang problema niya. Inaway Hindi, ma'am. siya. That's the kinakal effect siya. of the problem eh. Yung cause of the problem is kung paano hinandle ng inyong tanggapan itong issue or sitwasyon. Kasi syempre, kung si Ana man, pakiramdam niya talaga na involved ay puro kamag-anak. Di po ba? Pwede naman po tanungin mo si Ana. Hindi, ma'am. po? Ganito na lang. Mas maganda, Oo. tanungin ko na lang si Vice Mayor kung tama ba ang Sige na, inyong oo, pagpapatupad Kasi ako, ng inyong in as patakaran. much as Sige, I Kap, am tama concerned- na. We already had a long enough talk. Pinasalita I na have kita, done mahaba-haba na. everything. Okay po? Vice Mayor, Thank you. magandang umaga po sa inyo, Municipality of Pio Duran Albay. Magandang umaga po sa inyo, Vice Mayor Henry Calope. Magandang umaga po sa inyo, sir. Saan ba dito? Ito? Naka-hold ba? Okay. Hello, Vice Mayor? Okay, mukhang may problema ata tong linya natin. Paki-check na lang, weak connection daw. So, babalikan natin siguro maya-maya ng konti yan. Kausapin natin, balikan natin siguro si Ana. Ana, nandiyan ka ba? Po, sir, dito po, sir, nakikinig po. Yeah, Ana. Ang sabi doon ni Kap, problema mo daw si Richard. Opo, lininaw ko po kasi unang-una po humingi po ako ng sorry kay Kap kasi akala niya po siya po at si Richard yung pinabitag ko. Ngayon po, ginlaro ko po kay Kap na si Richard lang po at yung pamilya niya, yung nangyaring pananakit, yun lang po yung nilapit ko sa inyo para matulungan niyo po ako, sir. So, wala ka pong Wala po problema akong sa barangay. Ang sinasabi niyo po, yung dun sa nangyaring insidente na parang pamilya niya ang kalaban mo. Opo. Okay. So, yan ang kagustuhan mo na mangyari para magkaroon tayo ng maayos na usapan siguro. Sana maayos na yung linya kay Vice Mayor. I hope that he was listening also dun sa ating usapan kanina.
Kausapin na natin ngayon si Vice Mayor Henry. Magandang umaga po sa inyo, Vice Mayor. Yes po, sir. Magandang umaga din po. Yeah. Vice Mayor, ako po si Carl Bitag. Kasama po din po si Sir Ben sa programa na ito. Vice Mayor, ano pong masasabi ninyo regarding doon sa insidente na pag-handle po ng tong barangay regarding doon sa issue? Alam ko naman simple lang away ng pila. But ano pong masasabi ninyo, Vice Mayor? Kasi gusto ko sana mapaimbestigahan sa inyong tanggapan. Ano pong masasabi niyo, Vice Mayor? Okay po. Good morning sa lahat. Yeah. Una-una po siguro, kung yung insidente na nangyari the other day, kasi hindi naman maiwasan, nangyari na. Pero siguro, kung para sa akin, kasi yung involved doon ay yung tanod na pinapunta niya, kapatid nung suspect, dapat siguro yung iba na lang na tanod. Kasi maraming tanod Tama. naman para hindi bias. Tama. Yes. Tsaka Vice Mayor, mabanggit ko lang din, mismong si Kapitana nagsabi, ayon dun sa kanyang tanod, yung mismong umawat doon sa sitwasyon na nagkakaroon na ng kainitan, hipag din ni tanod. So para sa akin, sir, talagang si Ana would feel as if na talagang dehadong-dehado siya dahil umano dun sa pangyayari na yung hipag pa, magkakamag-anak ang parang kalaban niya dito. Parang ganun, Vice Mayor, ang nangyayari. Opo, siyempre, Dapat magdududa barangay talaga din, Vice kasi- Mayor, ang umaawat dyan. Hindi naman dapat makamag-anak kung sino-sinong kapitbahay. Kasi pangatwiran daw ni Kap, kapitbahay naman kasi sila eh. So, yung trabaho ba ng barangay na pag-aawat, pag-promote ang peace and order just because may tanod, napapasa na din ba sa mga kamag-anak? Actually po, hindi rin dapat na makialam kasi ibang concern naman yon. Yes. Unang-una, wala naman po silang pulir na basta sumali kasi obligasyon ng mga barangay yon. Yes, yes. Yun sir ang concern namin. Ngayon, Ana feels like talagang dehadong-dehado siya. May mga narinig pa kaming impormasyon na may mga sinasabi po sa kanya tungkol sa kanya na hindi po kaakit-akit, hindi po maganda. Yun lang sir, parang home court decision ang ginawa sa kanya na parang talagang pakiramdam niya. And then, base naman dun sa ating statement na narinig kay Kap, talagang dinedepensahan niya ang tanod niya. Imbis na bumabalanse dito sitwasyon na, imbis na pakikinggan niya, sige, gagawa niya ng pagkakataon na mapag-usap ang dalawang panig, mukhang sir nag-represent pa siya in behalf ni tanod. And at the same time, dun sa nangyaring insidente, hindi naman niya naimbestigahan detailed ng maayos kung paano umabot doon sa insidente, anong naging cause ng problem, anong naging epekto ng problema, yun po sir ang gusto naming sabihin sa inyo. Opo, sir. Tama po kayo. Dapat nga sana, after the incident, kung na utusan man niya yung kapatid na tanod, at hindi nga dapat sana kasi magiging bias yung Yes. investigation. Kasi yung tanod, Yes. kapatid yung suspect, after the investigation or after the incident Yes. happened, pinatawag niya for Yes. some query also. Then, after, pinatawag niya lahat-lahat na para at Yes. least kahit pa paano, yung pagkadihado ng anak, medyo mabawas-bawasan. Yes. So siguro sir with that said, kasi nagawa na, tapos na no, i-endorse na lang namin Yun sir nga. sa inyong tanggapan para makapag-imbestiga. Kasi I think, mas pagkakatiwala ko sa inyo sir yung pag-iimbestiga regarding this matter. Okay po, Vice Mayor? Okay po naman kasi in the legislation, any hearing barangay official, if there is a under my office po yan. Alright. Sige po, Vice Mayor, maraming salamat po ha. Asahan po namin. Thank you so much, sir. Opo. Thank you very much. Thank you. Okay. So nga, ngayon siguro, balikan na natin si Ana. Ana, andiyan ka ba? Papa, sir, andito po. Yeah, Ana, siguro no expect ka na lang magkakaroon ng pagpapatawag si Vice Mayor kasama nitong mga barangay officials na involved along with the tanod, itong si Kapitana to investigate. Siya naman din mismo, nakitaan niya ng problema doon sa nangyari at paano hinawak ang insidente. So, Ma'am Ana, unang-una magpapasalamat ako sa inyo. Sa inyo din po, sir. Maraming salamat po sa bitag po. Alright. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Kasi sobrang distress na po yung nararamdaman ko, sir. Tapos,
yung grabe na po yung ano sa akin Yes. nila eh. Ma'am Ana, huwag ka na mag-alala at kausap na natin ang mismong Vice Mayor. We expect fairness and maayos, patas at parehas na gagawin na investigasyon ni Vice Mayor dahil maayos naman siya kausap dito sa ating programa ngayon. So aasa po tayo ma'am dun sa maging action din ni Vice Mayor. Okay po ma'am? Okay po, salamat Okay, po. maraming salamat po sir. ma'am. Okay. At magbabalik tayo, itong pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Nanay na nag-apply ng medical assistance sa DSWD nagpabitag. Ayuda, natanggap na raw niya kahit sa totoo, wala pa. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Una po sa lahat, kailangan po ng aking anak na may sakit. Ako po ay humihingi ng tulong sa Bitag. Gawa po sa ginawa sa akin ng DSWD Davao. Kasi po, ginawa po akong ghost beneficiary. July 11 po ako po ay humingi ng tulong sa Pangulo through sa email po regarding po sa aking anak na may sakit. Ito po ay hinihingi namin para po kami ay makapag-umpisa. Pero po, July 21, ako po ay nakatanggap ng email sa DSWD 11. Sinasabi po na yung tulong po is tanggap na namin at naka-state pa po doon na isasarado na nga daw nila kasi daw is it was responded and natanggap na. Sa totoo lang po, kailangan po namin yung pera. Kasi po, sa ngayon din po, meron po kasi kami isang sitwasyon na hindi po ako nakapagtrabaho itong last year hanggang ngayon na kailangan ko na po makabalik para po masustentuhan ito pong mga kailangan ng anak ko kasi aside po sa gamot is meron po siyang mga pangkailangan like yung mga masustansyang mga pagkain para po sa kanyang recovery. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so kausapin natin dito sa kabilang linya itong ating beneficiary na si Mina Barido. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo po, sir. Alright.
Ma'am, so tama po, no, clarify ko lang na meron po kayong hiningi na tulong or assistance pero hindi nyo po natanggap. Tama po ba? Opo, sir. Opo. Nakapunta na ba kayo physically doon sa ating DSWD na binabanggit ninyo? Actually po, sir, wala po kasi silang tawag, sir, eh. Sila po yung tumawag sa akin, tapos sinabi na natanggap ko na daw. Tapos, binaba ko agad yung phone, sir, eh. Yeah, tinawag kayo, tapos ang pagkabanggit ay na-receive nyo na daw. Opo. Matanong ko lang, ma'am, bakit kayo tatawagan ng ating DSWD na na-receive nyo na? Di ba usually mag-a-advise pa lang na ready na siya? Ano po, sir, kasi inano sila, sir, finalo up po sila, sir, ng yung Presidential Action Center. Tapos ang sabi sa inyo ng Presidential Action Center na nabigay na daw, na-receive nyo na. Opo. At saka meron po silang email, sir, na in-announce nila, Okay. sir, na natanggap ko na daw. So tama, ma'am, yun lang ang concern mo regarding dyan sa kung ano nangyari, ma'am. Masagot ang inyong katanungan, sinong tumanggap at anong nangyari dun sa inyong ni-request. Tama po ba? Opo, Okay. sir, opo. Sige, ma'am, stay muna kayo sa line. Kausapin natin ngayon itong Social Worker Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD Davao City, si Phoebe Torrecampo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello po, good morning, sir. Yan, magandang umaga sa inyo, ma'am. Ma'am, gusto ko lang ibanggit sa inyo itong nangyaring insidente dito ata kay ma'am na kung saan I think, ano ba to, ma'am? May Mina Barido na I think she requested assistance from the Presidential Action Center daw. Tapos ang pagkabanggit ay na-receive na daw niya itong umano'y tulong ng ating DSWD. So ano pong masasagot, ma'am, ng ating tanggapan tungkol dito sa kanyang concern? So, ganito po, regarding po sa concern niya na natanggap niya na yung assistance, for background information lang po, ang DSWD po ay nakapagbigay na ng assistance at noong taong 2025, January 27, worth 5,000 cash po ito para po ma-augment ng kanyang... 2025? Tama Yes po, January 27, 2025. Okay. Worth 5,000 po. Ito po ay to augment po sa kanyang daily needs kasi based po sa kanyang complaint or request is may nangyaring aksidente sa kanya na Okay. humantong doon sa pagka-unemployed niya. So, inassess namin, then eligible naman. So, yun, nabigyan siya ng 5,000. Okay. And then, on the other month, October 22, under AX din po, nabigyan din po siya ng 3,000 Okay. cash. Ito po, ito augment din sa kanyang current status since hindi pa siya naka-recover sa kanyang incident. Yun nga po yung na-hit and run siya. Okay. And then, aside po sa AX DSWD program, Okay. ang SLP po or ang Sustainable Livelihood Program ay nakapagbigay din po ng assistance worth 15,000. Okay. Last May 9, 2025, ito po yung... Ay, ngayong taon, ma'am, May 9? 2025 po. Last year, okay. Yes po. And then, ang purpose po nito is seed capital. Assistance po siya sa individual. And then, based po sa aming monitoring, ang assistance po ay ginamit niya para bumili ng motorcycle, helmet, and bags po. Okay. So, yun po, ma'am, ang mga naging claims niya. Tama po ba? Yes po. Okay. Kindly explain, ma'am, kasi I think nag-message siya doon sa ating Presidential Action Center daw in regards doon sa parang request for assistance and sabi na-receive na niya. Siguro, ma'am, kindly, respectfully forwarding the herein, yung next, yung naging response sa kanya. Okay, Ganito po, for sige, patayin mo na clarification yung lang screen. po. Hindi yan yung hinahanap natin. Alright. Siguro, ma'am, balikan ko lang itong si ating complainant na si Mina. Mina, dyan ka ba? Opo. Yeah, ma'am Mina, may naging claims ka na daw from last year, from January, May, and October. Kailan po ba kayo nag-request dun sa ating Presidential Action Center? Ito lang pong buwan na po, sir. Itong buwan na to sir, nung nag-request po ako ulit because of our current situation. Yeah. Tapos, na nga po, may sakit pa yung sir, yung anak ko. Bago lang po yung hinihingi ko po, sir.
Okay. Yung reference, Anong reason, ma'am, ng inyong paghingi nitong June 2026? ang yung hiningi ko po kasi sir is yung sa aming current situation. Meron pa po yung iba po yung pag-transfer. Tapos yun pong ito Yes, pong- ma'am. What's the specific reason para marinig ng ating DSWD also as well? Yung ano po sir, yung paglipat na muna na namin ng bahay kasi pinatira lang po kami kasi dito. And then po, yun pong ito pong pang suporta ko sa anak ko ngayon po na merong tuberculosis. Actually sir, nakahingi na po kami ng gamot. Mas mabilis po kumilos yung DOH. Pero meron pa po siyang mga needs sir, like yung mga may mga Okay, ma'am. mga pagkain. Matanong ko lang, ma'am. May trabaho ba kayo? Sa ngayon po sir, dahil sa aming current situation sir is hindi po ako nakapagtrabaho. Gawa nung last year po, pumunta po ako ng Manila dahil binangakuan din po ako na tutulungan. Tulong, ma'am, ng alin? Yun pong nangyari sa akin na binangga po ako sir. Hindi, ma'am. Yung tinatanong ko is, have you applied for any possible job, kahit simpleng trabaho, racket man lang, or kahit ano, pampatawid lang? May ginawa ba kayong effort na gano'n? Yung ano po sir, actually po sir, supposedly dapat po ngayon sir, isa maxim po talaga ako sir. Kaso po sir, ito pong nangyari sa anak ko dahil nagalit Okay. ko ng Kasi ma'am, nakita ko lang, kasi alam ko may specific standards at ang ating DSWD or strict compliances regarding dito sa paghihingi. Kasi this is ayuda, no? Hindi po ibig sabihin siguro pag ni-request natin ay pagbibigyan tayo. So siguro, balikan ko lang si DSWD, si Phoebe. Phoebe, siya ka ba? Yes po, sir. Yeah. Ma'am, so has she exhausted yung kanyang panghihingi dito sa ating DSWD? Kaya po ba hindi siya napagbigyan at sinabing rason ay nabigyan na siya? Yes po. Kung pagbabasihan po natin yung existing guidelines po ng DSWD, na-exhaust na po niya yung programs and services po under AX and SLP po. And then, ang ginawa po naman ng DSWD is ongoing po yung coordination namin with the LGU. Baka may iba pa silang maaaring ma-avail or maibigay ang LGU na intervention regarding po sa kanyang situation po. Okay. Alright. Sige ma'am, I think clear naman na. Balikan ko lang si Mina. Mina, nandiyan ka ba? Sir, actually sir, pwede ko pong magsalita sir. Actually sir, ito pong situation namin sir, like itong hinihingi naming relocation and then ito pong tulong na makalipat kami and then para pang umpisa sa aming ano sir is halos 2024 lang po ito sir. Kaso na ano po sir na anong tawag dito? Hindi ma'am, ano bang gusto nyo na mangyari ngayon? Yung sa amin po kasi sir, na kung ano po yung talagang ni-request ko nung 2024 like yung lilipat and then makapag-umpisa po ng bagong buhay is yun po sana yung specific na... Ma'am, nabigyan na po kayo ng Sustainable Livelihood Program noong nakaraang taon at 15,000. Kasi po sir... Nabigyan din kayo ng 5K, nabigyan din kayo ng multiple. So ano po ba po ang hinihingi natin sa DSWD? Kailangan po namin sir na makalipat na sir. Okay, ma'am, masagot lang kita no. Ganito, para to set record straight. When it comes to DSWD and panghihingi ng ayuda, ito po ay ayuda. What is the definition of ayuda? Ito ay tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Pero may mga kailangan na kondisyon na sundin para mapagbigyan ng ating DSWD. Kasi kinonfirm mo naman yan, ma'am, na ayon sa sinabi nila na na-receive mo nga yung doon sa last year, all those 3 things na binigay sa'yo last year, na-receive nyo naman. So we cannot demand more from the government than asking more from them. May limitations lang din sila, ma'am. Hindi porket ni-request natin, ay magbibigay na po sila. Yan lang, ma'am, ang aking sasabihin. Kasi kahit dito, ma'am, sa tanggapan namin, yan ang sinasabi namin sa lahat ng mga taon na lumalapit. Opo sir, kasi yung sa akin kasi sir is meron pong yung pong pagkakabangga po sa akin sir is meron pong life situation po noon sir na kailangan talaga namin lumipat. Kasi kung habang nandito po kami sir, kahit anong... Yes ma'am, but then again, nabigay na sa iyo yun from last year Yung hit and run, nabigay na. Sustainable Livelihood Program, nabigay na. And also as well, itong isa, nabigay na. So, para sa akin po ma'am, yung government naman natin na magdidikta kung ano ang dapat pagbigyan, ano ang dapat hindi pagbigyan. Kasi ay itong
serbisyo na binibigay ay libre. Hindi po mandato na mamigay ng gobyerno ng pera sa ating mga kababayan. Di po ba? Ano po, sir? Actually, sir, meron na po. Actually, sir, meron pong promise, sir, eh. May promise na talaga na yan na ayun pong tutulungan kami, ililipat po kami, sir. Sino nangako sa'yo? Sino nangako sa'yo? Ang pinagtatakahan ko lang, sir, kung bakit na-divert sa ibang version na ang amin lang, gusto na namin makalipat, sir, para manormal. Hindi, ma'am. Whether or not, kung ano man version na natanggap ninyo, kung nangako man ng Presidential Action Center, siguro not knowing your record yet, natutulungan ka. But the fact that they found out already the record also as well, and alam na natin yung record, para sa akin, valid naman yung ginagawa ng DSWD na nilalagyan lang nila ng cap yung panghihingi ng assistance. Yung sa amin po. Kasi ma'am, I'm not gonna accept any more reason, any more whatsoever. Ang DSWD po, may strict compliance. We cannot bend it. Hindi natin pwede baluktatin at kung ano man ang gagawin natin doon. Tayo po ay nakikiusap lamang sa DSWD, pero when they say, oh, sir, they've already exhausted their right na para makahingi, then wala na po tayo, ma'am, na magagawa doon. So, babalikan ko si Phoebe. Phoebe, ano pong masasagot ninyo base sa aming pag-uusap ngayon? Yes po, tama po yung sinabi niyo, sir, no? Ang DSWD, though government siya, pero may sinusunod din po kami na guidelines, policies. Okay. Na ito po, may mga limitations din po. Hindi lang po isa yung kliyente na tinutulungan namin. Marami po sila. So, para fair po ang pagbibigay ng assistance. Sinusunod po talaga namin yung policies and guidelines po namin. Alright. Okay. So with that said, Ma'am Phoebe, no, maraming salamat po sa inyong tanggapan dyan sa DSWD. But siguro before that, no, ma'am, issue kasi daw ay paglipat ay valid reason ba yan ayon sa ating DSWD? As of now po, sir, ongoing po yung coordination namin with the LGU kasi relocation po yung concern niya. Yeah. So, Tama naman, LGU. Yun po. Siguro, ma'am, also, sorry no, Ma'am Phoebe, para mabilis. Yes, po. Maybe I can suggest if you could help them with peso para siguro mabigyan ng employment or something na makatulong sa kanya. Kasi kung ang request po ay puro hingi ng pera, iba po yan eh. Siguro ma-request din natin sa LGU, trabaho na talaga. Sige po. Ongoing po yung coordination namin with the LGU po. Okay. Thank you so much, Ma'am Phoebe, ha? Thank you so much. Thank you po. Okay. So, Ma'am Mina, wala na po tayong ibang pag-uusapan pa. Sabi na natin sa DSWD na tutulungan ka na lang siguro sa paghanap ng trabaho sa ating lokal na pamahalaan. Baka makatulong pa sa inyo. Okay, Ma'am Mina? Okay po. Okay, maraming salamat sa inyo. Alright. So, magbabalik tayo. Itong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Utos mo, sinunod ko, 20 pinutol, pinababayaran mo ng 200,000 piso. Bitag, tulong, may-ari ng lupa, ginigipit ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut.
Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Nang maihanap ko po siya ng maghahapay ay lingid po sa aming kaalaman na siya po ay magpapabago-bago ng isip. Malapit at nananawagan sa inyong tanggapan na makahingi ng tulong kung paano ko po susolusyonan ang akin pong kinakaharap ngayon. Pinaso po sa akin nung nagpahanap po sa akin ng maghahapay po ng kanyang punong kahoy na si Ginoong Cristo Villaverde po. At nang maputol po na hindi magandang kahoy daw po yung kalatsaw ay pinapabayaran po niya sa akin ng halagang 200,000. Kasalukuyan po niya akong pinatawag sa aming barangay na nasasakupan sa Barangay Lita po. Ngayon po na hindi ko po alam ang aking gagawin, na sana po ako'y inyong matulungan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so mga kausap natin sa kabilang linya, itong umano'y inaakusahan ng pagputol ng puno na si Laika Ecleo. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw po, Sir Carl. Alright. Ma'am, unang-una siguro, no, base doon sa inyong video kanina, na kayo daw inaakusahan na may-ari ng lupa, umano ng pagputol ng puno na hindi niya pagkakaalam. Tama po ba? Bali po ako po ang inaakusahan po niya na nagpaputol po ng puno. Ngunit siya naman po mismo ang nag-utos at may binigay po siyang mga dokumento para po pang-apply po sa DENR. O, binigay sa iyo yung pang-apply sa DENR? Binigay po niya lahat ng requirements, yung galing po sa barangay. Sino ba daw, ma'am, ang mag-a-apply sa DENR bago putulin ng puno? Yun po nakuha ko po magpuputol. Yung magpuputol, na-applyan nyo ba? Opo, sir. Hindi daw po. Hindi nyo na-applyan. Bakit nyo tinuloy yung pagputol ng puno? Hindi ko din po alam na 3 days na po na nakakapagputol, tapos pinatigil po ni Manesty, nag-attempt naman daw po mag-apply. Sino po, yung okay, sige ma'am. Sino ma'am ang nagmamanage or tumitingin doon sa mga nagpuputol ng puno? Bali po, isang beses lang po akong nakapunta doon nung... So, ano po ba ma'am ang papel ninyo? Sinabi ba sa inyo na ikaw talaga yung magmamanage niyan, ng mga tao? Ano ba, tagahanap ka lang ba? Ano ba? Hindi po. Pinaganapan po niya ako na maghahapay po ng puno. Mabait naman po sa akin si Manesty mula nung nakilala ko siya po nito pong May 30 po. Yes. Oo, pero ang nangyari pala is binigay pala at inasa sa iyo yung mga requirements. Tama ba? Opo. Tapos sinuro po niya sa akin. Sige, sandali. So, nung in-applyan mo sa DENR or sila? Sila po ang mag-a-apply, hindi po ako. Bali, inabot ko lang po Sila ang nag-apply. Anong balita daw dun sa application ng DENR? Po? Anong balita dun sa application ng DENR? Hindi na daw po nila tinuloy na magpa-permit kasi daw po ay pinapatigil po nung may-ari. Dahil? 3 beses po niyang pinatigil, pinatuloy. Dahil daw po ay may naputol daw po na 2 magandang kahoy na kalatsaw daw po. Okay. So, hindi ikaw yung nagmamanage sa tao na yan? Sa mga tao dyan? Hindi po. Bali po, inutusan po niya ako na umanap ng maghahapay, tapos inihanap po siya ng maghahapay. Okay. Tapos, yun po, bali yung naging usap po namin nung ito bang pagpuputol nyo ng puno, may nakuha na ba kayong kita dyan? Nang ano po? May nakuha na ba kayong kita doon sa pagpuputol ng puno ng mga tauhan ninyo? Hindi ko po tauhan, hindi ko po alam kung gaano karami nang nakuha nila na puno or Hindi, wala bang ibinayad sa inyo mga tauhan or wala ba kayong nakuha ni Cinco doon sa nangyari pagpuputol? May binigay po na 15K bago po
nung pong kunin yung permit, nag-abot po ng 15K. Nag-abot ng 15K, okay. So, paano daw yung sistema ninyo dyan? Itong nirereklamo mo, tsaka ikaw? Bali po, ito pong, yung pong nirereklamo kong si Tatay Nasty po, sabi po kasi niya sa akin, iyon na lahat yung kahoy, humanap ka ng maghahapay. At ang gayak po sana ay iuuling. Ngayon po, nagpunta po kami sa DENR office, hindi daw naman po pwede ang mag-uling, tapos 750 po daw per puno. Ngayon po, sabi po ni Manisty, ay paano yan? Ay mahal pala. Ay ihanap mo na lang ako ng maghahapay na sila yung gagastos. Tapos hanggang sa nakakausap ko na nga po yung si Jomar, nakita ko po siya sa tabing kalye na may permiso po sila na nagpuputol. Kaya po panatag po ang loob ko na may permit ang magiging pagpuputol po. Ngayon, hinahabol ka na. Ngayon po, nung pinatigil po niya June 29, sina Jomar po, tapos po ang sabi sige po ma'am. niya... Okay, ma'am, nakuha na natin, no? Mahaba naman na ating usapan. Siguro i-clarify na lang natin sa DENR kung paano ba dapat ang sitwasyon ninyo. Kasi may kiniklaim ang kabila regarding dito sa insidente, pero kung akong tatanungin mo, mas maganda talaga na tignan natin sa DENR kung anong dapat proseso at kung anong dapat susundin. Kasi baka mas mamaya, sa simula pa lang, mali na kayo. Kaya nagkanda-lintik-lintik na lahat. So, siguro kausapin na natin si DENR ngayong Regional Director ng Calabarzon, si Henry Adornado. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Carl, no? At saka kay ma'am dyan sa kasama natin na nag-complain. Alright. Sir, ayon po sa ating DENR, tanggapan ng DENR, ano pong masasabi niyo, sir, sa sitwasyon na kung saan yung parang setup na nagpuputol sila ng puno na hindi namin ata sure kung may permit ba or ano bang tamang proseso? Ano pong masasabi ng DENR, sir? Anyway, salamat po sir, no, for calling for tapping us here at para maipaliwanag natin ang proseso. Kanina po nakikinig po ako doon sa usapan, mukhang nalilito rin si ma'am sa complaint. But ganito po ang proseso niyan, ano po? Under the existing regulation po ay kahit sino, maging ito man ay private o public land, ay kung magpuputol, kinakailangan mong kumuha ng permiso sa DENR. At ito po ay na-applyan doon sa pinakamalapit na opisina kung saan man nung location, noong property or nung puno na puputulin. Okay. Yun po ang proseso natin. Okay. Ngayon, sir, kasi ang nangyayari dito ay parang si ma'am ang binabalikan, may 2 puno daw na naputol regarding doon sa umanay lupa. But ngayon, sir, ang sa akin kasi tinitingnan ko dito, kung sino man ang may-ari ng lupa, di ba po ba siya yung liable doon sa mga puno na ng putol na walang permit dahil hindi niya siguro tinitignan yung mga tao? Yes po, ang ganito po yan, sir. Hindi ko po alam kung ano pa yung naging usapan ni ma'am at saka nung may-ari ng lupa. Pero ang burden po dito, ang responsibility ay babagsak doon sa nag-utos na magputol ng kahoy. Sino naman yung nag-utos. Yes. Kasi sir, parang nangyari, ipinasa na yung requirements for DENR, tapos bahala na sila, parang kanya-kanya na lang. Kaya nung nagkanda lintik-lintik, bigla nagsisisihan na sila ngayon. So ano po sir yung pwedeng ikaharap nila na pinag-uusapan? Kasi accountability for both sides yan eh. Ganito po. Kanina, I received some of the important details about that issue. Yeah. And tinawagan ko na po si Senro Gutierrez, no? Ramil Gutierrez ng Tayabas. At nag-utos na po siya sa kanyang mga enforcement officer to conduct immediate investigation para dito. So I also provided the information na galing po sa inyo. Alright. Okay. So siguro sir, matanong ko lang kung may right ba itong umano'y may-ari ng lupa na maningil dito sa ating complainant dahil dun sa mga nangyari na problema dun sa pagpuputol ng puno? Hindi, ganito po yan. Sabi ko nga po, kung ano man yung naging agreement ng dalawa, hindi po tayo masyadong privy. Hindi tayo natin alam kung ano yung agreement. Baka po ang sabi is, putulin mo na, bahala na ako. Yung mga yan, maaring mga sinasabi na ito lang puputulin mo pero hindi naman nasunod doon sa kakausap, kaya po nagkakaganyan. But siguro sir, pag natapos yung investigasyon na ikinakandak natin, ay mas precise na matidetermine natin ano yung liability ng bawat isa. Alright. I think sir, yan sir ang aasahan namin na dun sa umunang investigasyon
So we'll let you do your job in terms of investigating this issue para makita talaga kung anong liability ng both sides kasi may sinisingil ka agad itong kabila na wala naman umano'y basihan, nagsabi lang siya ng presyo. So, Sir Henry, asahan po namin na maging investigasyon ng DENR dito. Maraming salamat po. Yes, sir. We'll do that, sir. At pwede po siguro, wag mo nang magbabayad si ma'am. Malaking pera yung 200,000 eh. Yes. Tama. Okay. So, thank you so much, Sir Henry. Maraming salamat sa inyo. Yes, sir. Maraming salamat din po. Thank you. Okay, ma'am. Nandiyan ka ba? Laika? Yes po, sir. Ma'am, narinig mo naman from Sir Henry. Sabi, wag ka daw magbabayad dun sa tao at hindi pa naman din napatunayan at magkakaroon ng investigasyon ang DENR. Susunod, ma'am, wag ka na pumayag na magputol ng puno dyan na wala pang permit kasi talaga madadali kayo pare-parehas din dyan. Okay, ma'am? Opo. Hindi ko nga po alam na aabot po sa ganito. Ay, kahit man, ma'am, hindi aabot sa ganito o aabot sa ganito, gawin natin yung tama. Okay po, ma'am? Opo. Okay, maraming salamat sa inyo. Salamat po, Sir Carl. Alright. So, sa dinami namin na napag-usapan natin na sumbong ngayon, sana marami kayong natutunan mga boss dito sa ating programa ngayon na Pambansang Sumbungan, Bitag Walang Katapat, Walang Katulad. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. This program is brought to you by San Miguel Corporation, GCash, kaya mo, i-GCash mo, PagCor, Advocates for Responsible Gaming, NGCP. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Cebuana Luwinier. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.